finally, nakalaya na sa BPO. Work from home na ako, full-time. Pag galing ka sa swelduhang 16,000, 20,000, tapos tatanong ka ng 60,000, 150,000. Diba yung feeling noon kada may kita mo sa bank app mo? Definitely, Coach, million. Yung huling check ko ng Google Sheet ko, million na siya, parang 1.4 million. Hi Monica, good afternoon. Hi po, Coach. Good afternoon po. Before Facebook advertising or Meta ads, ano ba yung ginagawa mo? Full-time call center agent po ako. Panggabi, nag-answer ng mga irate customers. Bakit ka naging interested na aralin tong Facebook ads? That time po kasi, Coach, working po ako sa BPO. Gusto ko po ng work na mas mataas yung sweldo. Narinig ko po sa ibang kakilala ko na sa BPO din na nagta-transition to working online. Sila po is VA naman. Kung ano-ano yung napanood ko hanggang sa ito is ads nyo na nakita ko sa Facebook. Nung napanood ko yon na pwedeng mag-work as media buyer ng flexible tapos part-time. Doon ako nang nagka-interest puntahan yung YouTube yun na. Tapos nakita ko marami pang mga testimonial na mga Pinoy din. Iba mga nanay din katulad ko. Pag media buyer pala, pwede kang mag-work part-time tapos may mga nag-offer na flexible yung schedule. So bilang nasa BPO ako, full-time yung schedule ko doon. Parang pwede siya. Hindi mo gugustuhin mag-work talaga ng panggabi. Ang hirap bumiyahe ng gabi. Lalo na kung maulan, tapos babiyahe ka ng gabi. Ang hirap makahanap ng sasakyan. Depende pa sa lugar nyo. 8 hours kang magte-take ng calls. May nagmumura, sisigawan ka. Isa yun sa reason na gusto ko na ng ibang industry, pero hindi siya ganun kadaling maging desisyon kung yun lang yung main source of income mo. Doon na po ako nagka-interest na maging video buyer din sana soon at makapag-enroll po sana sa inyo noong time na yun. Sa Facebook ads ba, may alam ka na before ka nag-enroll dito sa paid course natin? Wala po, Coach. Nung una, hindi ko nga po alam na ads pala yun, yung ibang lumalabas sa Facebook pag nag-scroll ka. Kumusta yung learning experience mo? Nung unang beses na inaral ko siya is minadali ko siya. Since working ako full-time tapos nanay po ako, ang haba niya, ang dami niya. So, sa situation ko, hindi ko siya afford na aralin ng lahat-lahat. Unti pa lang naaral ko nun, Coach, nag-a-apply na ako. Ang ending, hindi naman ako natanggap since may mga tanong na hindi ko masagot. Nung time na yun, nasira po agad din yung laptop ko. Pang naka-isang interview pa lang ako na hindi rin ako pumasa. Hindi na ako nakapagpatuloy kasi wala rin akong budget pang kumuha ng laptop. 2024, nasa BPO pa rin ako, working full-time ako as call center agent. Gusto ko na ulit na naman mag-resign. Yung po nag-decide na aralin ko po ulit. And that time, ang gamit ko naman is laptop ng partner ko. Doon ko na po siya inaral from top to bottom na talaga. Pag may mga activities doon, assignment, ginagawa ko na talaga siya. Yun din naman yung mga babanggitin ko once na in-interview na ako at nag-work na ako, yun din yung mismong task ko. Nahirapan ka ba dun sa pag-aaral na yun? Pag una po, Coach, nakaka-overwhelm talaga. Tapos the fact pa na ang dami niya, iba't ibang topics, so nakakalula. Pero since lifetime access naman siya, inuulit-ulit ko na lang talaga. Tapos paunti-unti, since meron siyang activities assignment, mas naiintindihan ko na. Since dun sa mga tutorial videos is ini-step by step niyo siya. So meron akong actual na nasusundan din. Tagalog naman po yung pagsasalita niyo. So sobrang dali niyang ma-follow para sa akin na wala naman talagang skill sa online. How about dun sa Facebook group natin? Nakatulong ba yun sa'yo? Yes po, Coach. Sobrang nakatulong siya. Actually, onti lang naman yung na-post kong question kasi majority nasagot na doon. Tapos yung mga sumasagot, mga tenured, mga may experience talagang, totoong experience nila na bukod sa akin, wala naman akong kaibigan na media buyer. So itong exclusive Facebook group nyo, sobrang laking tulong niya. Active talaga sila, hindi abutin ng 24 hours yung post mo, may magre-reply agad. How about naman dun sa coaching sessions natin? Nag-attend ka ba dito? Opo. Nung nag-commit ako sa sarili ko na aralin ulit yung course, doon ko siya pinanood lahat. And marami akong natututunan kasi may mga question doon na iba't ibang situation siya. Pag nag-work ka na kasi sa client, iba
iba-iba yung klase ng business na pwede mo ma-encounter. So, sobrang laking tulong ng mga coaching session. Sa tingin mo, Monica, ano yung best part of the course? Sabi niyo na pinush nyo na basahin yung Rich Dad Poor Dad. Huwag nyong i-skip. Hindi naman ako naglilibro-libro, pero bumili po ako noon, tapos binasa ko po. Sobrang nag-iba talaga yung mindset ko sa napakaraming bagay. Isa rin yun sa parang naging drive ko kung paano magdesisyon sa pera, bakit kailangan ko ipagpatuloy pa yung kagustuhan ko na mag-upskill, shift niya rin yung mindset mo. Yun po yung, for me, na best part. 2021, nag-enroll ka. And then, 2024, binalikan mo yung course. Kumusta yung naging journey mo? Paano mo na-monetize yung inaral mo na skill? Ang ginawa ko po, since may activity doon na magra-run ka ng ads. So, nag-run po ako ng ads. Since nasa BPO po ako, nag-decide ako na ang i-run kong ads is pagre-referral. Nagawa ko ng campaign na pang-referral. Practice ko na rin yun sa pag-navigate. Tapos, yung magiging data ko dun sa lead generation na yun na ginawa ko is yun yung parang gagamitin ko as portfolio. Okay na po yung part na yun. Kumbaga, ready na ako mag-apply. Ang nangyari, basta less than 1 month lang po yun na nag-run ako ng ads. Sobrang liit na budget lang. For sure, less than 500. Pero dun sa amount na yun, may na-hire na referral. Since may na-hire ako, na-curious na rin ako, paano ko kaya ito marireceive? Kasi dalawa, 20,000 yung nakalagay. Okay, parang sweldo ko na to ng isang buwan. Sabi ko, hindi na po ako naghanap ng client. Nag-referral na ako na nag-referral. Nung una na-overwhelm ako sa mga nagme-message, sa gagawin ko. Ino-optimize ko siya ng paulit-ulit kung paano ko siya matatrabaho while working full-time din. Pagka sineset up ko po yung mga campaigns ko, nandun lang din sa tabi ko yung course niyo. Nung una, medyo matrabaho, pero nung 2 months lang ata yun, coach. 30 minutes a day ko na lang, minsan sa cellphone ko na lang sinisilip. Once na alam mo na yung gagawin, monitor mo na lang siya. Tapos nag-aantay na lang ako ng payout. Natutuwa na ako sa paisa-isang 10,000 kada referral. Tapos nagulat na lang ako. Ang pinakamalaki kong referral bonus sa isang cut-off lang, like 180,000. Hindi ko malamat kung ano gagawin ko doon sa pera. Kasi hindi naman ako sanay sa ganun. Buong buhay ko call center agent lang ako. Kung ano yung natutunan ko sa course nyo, ginamit ko sa sarili ko. Nakapagpundar na po kami ng sariling laptop, tapos kumuha kami sa sasakyan, nakapag-move kami ng apartment, and yung bahay na ng parents ko na napagawa na, meron akong sariling pwesto na pinagawa na ngayon pinaparentahan, tapos sa kanila na yung income ng renta. Nag-resign na rin po ako, coach. Nagpahinga ako ng mahaba kasi since 18 years old pa lang ako, full-time na ako nag-work. BPO po talaga ako since 18 kasi hindi naman ako college graduate din. Yun po yung pinakamabilis kong napasukang work. Monica, na-compute mo ba lahat ng referral mo? Aabot siya ng million. Ay, definitely, coach, million. Yung huling check ko ng Google Sheet ko, million na siya, parang 1.4 million. Yun po yung actual na na-receive. Tapos ang laki ng tax. Pinakamalaki kong tax yata sa isang cut-off, 50,000. 50? Opo, coach. Paano mo siya na-handle ng maayos? May loan ako ng cellphone, may loan ako ng pinapagawang bahay. Lahat ng loan ko, advance payment. Tapos, continuous ko pa rin pinagawa yung bahay, tsaka yung ngayon na pinapaupahan na namin. And then, every time alam kong may kailangan tulong yung mga kapatid ko, pinapairam ko sila. Tapos nililibre ko sila. Kasi pare-pareho lang naman kaming galing sa mahirap na buhay. Mababaw na tao lang ako First time ko umorder sa Grab ng pagkain. Lilibre ko na rin silang lahat. Yung pinakamalaking treat sa sarili ko or sa family ko na is yung nag-hotel kami. Hindi ako marunong ng mga check-in. So nag-hotel kami lang. Tapos yung bang gala na wala kang iniintinding, ang budget dito hanggang ganito lang Walang ganon. Lahat yun kinita ko sa pagre-referral dun sa paglaran ko ng ads. Paano naman dumating sa point na nag-resign ka na sa BPO? That time po kasi hindi pa kami nagsasama ng partner ko. So sabi ko, sama na kami since ilang years na rin naman kami. Ang gagawin is magre-resign ako. Tapos since nasa BPO siya naman po yung nag-referral, tapos ako po yung nag-alala ng ads.
Hanggang ngayon, Monica? Tuloy-tuloy pa rin. Paano yung kinikita ko sa akin? Kasi alam ko na yung numbers. Ilang buwan ako nagpahinga, nag-relax talaga. Nag-Netflix ako ng nag-Netflix. Wala akong iniintinding trabaho. Last year, sabi ko, ang haba na ng pahinga ko. Masakit na sa katawan humiga sa bahay. Doon ako nag-decide na gusto ko naman mag-work din sa client para yung knowledge ko na matry ko siya sa iba pang business like e-commerce, real estate. Nireview ko na naman. May access pa rin eh. Tapos, December po ako unang nagkaroon ng totoong client na. Kumusta yung naging journey mo naman sa paghahanap mo ng client? Finalo ko pa rin, coach, kung ano yung mga turo niya sa course. O, update mo yung Facebook mo, update mo yung LinkedIn mo, yung online jobs. Nag-take note din ako kasi para pag mga interview na, mayroon na akong parang keyword na matitignan. Nag-apply din ako. At first, mahirap kasi ang daming nag-a-apply. Pero basta tama yung pag-optimize mo, sila pa yung lalapit sa'yo. Yung una kong pang media buyer na client, wala pong interview yun eh. Tapos sila lang din yung nag-PM sa akin kasi nakita nila yung profile ko sa LinkedIn. Ilan yung clients na hinahandle mo ngayon? Ngayon po is multiple. Parang bihira yung dalawa, more on multiple. Lahat ba ng mga naging clients mo, Monica, no interview? May mga interview kasi minsan check lang din sila talaga kung alam mo ba ito, tsaka gusto ka nilang ma-meet. Pero pagka alam mo yung sasabihin mo, confident ka ng umattend ng mga iba't ibang interview. Sa LinkedIn mo ba sila lahat nahanap or may mga platform pa? Majority po ng client ko is LinkedIn, next is online job. Pero sa sarili ko pong experience, tuloy-tuloy na siya. Minsan ikaw na lang yung magsising sa kanila. Kasi magre-reach out na sila nung magre-reach out. Pagka talaga tama yung pagkaka-optimize mo sa profile mo. Bigyan mo naman kami ng idea. Ano yung mga ginagawa mo as media buyer? May client ako ngayon na meta media buyer talaga yung role ko. Part-time lang siya, 4 hours per day, tapos flexible. Pero yung task ko, like 3 to 5 tasks per week. Tapos hindi ko alam paano ko gagamitin yung 4 hours kasi wala akong magawa. Ganun siya ka-flexible. Yung task ko is very similar sa ginagawa ko nung nagre-referral ads ako. Kumbaga, ibang business lang siya. Pero since na-practice ko na siya na na-practice nung time na nagre-referral ako, alam ko na yung pag na-navigate, mabilis na lang. Iba lang yung business nila. Kung ano yung mga tinuro nyo din sa course nyo na usual task ng media buyer, yun din mismo yung gagawin mo doon. Pag doon ka na sa client, iba man yung business niya, alam mo na yung gagawin. From 2021, ano yung mga naging challenges mo? Unang personal challenge ko is laptop. Wala akong laptop nung una. Second is yung pag-aaral mismo ng course since mahaba siya. Kailangan ko siyang balikan kahit napanood ko na binabalikan ko siya paulit-ulit para lang i-push yung sarili ko. Kasi sobrang dami rin talagang distraction eh. And another is yung ang daming pwedeng maging role online na pwede ka naman mag-VA. Pero sa akin kasi yung Facebook media buyer, parang yun yung isa sa role na may pinakamalaking potensyal. Hindi ka mawawalang basta-basta ng trabaho. Nakapag-work na rin naman ako as VA and masasabi ko na may mga role sa VA na kaya na siyang palitan ng AI. Pag Facebook media buyer ko, maraming part na hindi talaga siya kaya ng AI. Kailangan siya ng personal words, personal decision mo. Kaya for me, ito talaga yung may pinakamalaking potensyal. Ngayon, if kaya lang naman na i-reveal natin kahit yung range lang. 5 digits siya, 60,000 per month, 70,000. Pero nagre-referral pa rin kasi ako siya. Pero yung pagre-referral ko, sa ibang tao na siya. Tapos may hatian na ganap. Pero parang season na lang. Kung kailan maraming hiring. So doon tumataas yung income ko. Mga 60,000, 80,000 per month. Depende sa dami ng clients na kaya kong i-work. Karamihan naman, pwedeng 2 hours, 4 hours, ganun. Depende sa'yo. Pag galing ka sa swelduhang 16,000, 20,000, tapos tatanong ka ng 60,000, 150,000. Iba yung feeling doon kada may kita mo sa bank app mo. Sobrang life-changing siya. Kasi even before nga, hindi naman kami nakaranas ng aircon eh. Tapos naka-aircon na yung buong bahay. Meron ka bang regret na sana pala noong 2021, ginawa ko itong assignment na to para dun sa pagre-referral. Meron ka bang ganong feeling? Yes, coach. Actually, hindi lang 2021. What if 18 years old pa lang alam ko na? Ganun kalayo yung regret ko.
Pero still, syempre, nangyari na yon. Ang kailangan gawin ngayon is tuloy-tuloy mo na at i-improve mo pa kung ano man yung natutunan na sa pag-Facebook ads. Kumusta yung naging impact sa'yo ng Facebook ads? Finally, nakalaya na sa BPO. Work from home na ako, full-time. Marami na akong time sa bahay. Before, di naman ako nagluluto sa bahay kasi wala akong time. Ngayon, marunong na akong magluto na kung ano-ano. Yung mga ganong kaliliit na bagay, sobrang pinagpapasalamat ko na yun. Gigising ako anytime kasi flexible naman yung mga client na hinahandle ko ngayon. Sobrang nabago na yung routine ko. Hindi na siya yung literal na work, tulog, biyahe. Meron akong time na magkaroon ng hobby, nag-garden-garden na rin ako dito sa bahay. Tapos, ngayon, kasama na rin sa plano namin na pati yung partner ko is mag-work from home na rin siya soon. Pati yung lugar na tinitirahan namin ngayon, iba na siya before. Tsaka before kasi, never pumasok sa isip ko na makakakuha ng sasakyan. Talagang, ultimo grab nga, luxury na sa akin mag-grab. Kung mag-grab ka, 300, 500. Parang sweldo ko na halos sa isang araw. Ngayon, mamamalengke lang kami, nakasasakyan pa kasi medyo malayo. Alam mo, maganda yung sinabi mo kanina. More than the money, the quality of life na meron ka ngayon. Nag-earn ka ng ganyan, nagagawa mo na yung mga normal na bagay. Slow living, kumbaga, di ba? Marami kami mga nare-receive na mga messages na mga galing din sila sa BPO. Ano yung mabibigay mo na tips para sa mga gustong pasukin itong freelancing? Coach, yung pinaka-prangka at practical na tips, yung 13-month pay nyo, i-enroll nyo na lang. Huwag nyo ako gayahin. Niload ko pa yun sa akin, maka-enroll lang. Kung meron kang extra pera bago ka mag-travel, i-enroll mo muna. One-time payment lang yun, tapos lifetime access na. Lahat ng mga payslip ko nasa akin pa yun. Willing akong i-share kung kailangan para lang maka-inspire ng iba. Kasi totoo talaga na pwede kang kumita ng ganun. Isang 13-month lang, ilaan mo sa pag-enroll na lang muna. Yung pang-travel mo na pang Palawan o pang Baguio, i-enroll mo muna. Tapos after nun, ang dami na magiging balik sa'yo. Pero syempre, hindi siya instant. Pero pwede talaga, pwede. Kung wala tong course nyo, baka sa call center pa rin ako ngayon. Tamang 20,000 per month pa rin. Pangbayad lang ng bills, kulang pa sa pagkain. Pinaka na-appreciate ko sa inyo, coach. Kasi 5 years na nang nag-enroll ako. Tapos andyan pa rin kayo. Tuloy-tuloy pa rin every week. Nare-receive ko pa rin yung mga notification ko sa FB group natin. Medyo nagdalawang isip ako kung magpapa-interview ako kasi natatakot ako, naiya ako. Ang dami nyo kasing binagong buhay. So, compare ko ang expert nyo, ganyan. Thank you, coach. Kasi nandyan kayo ilang years na and ilang buhay pa yung mababago nyo sa pagpapa-enroll sa kanila. Kung tutusin, ang mura lang ng course na to, ang daming course online. Talagang mas mahal. Itong course nyo, one-time payment lang, lifetime access, may FB group access, may coaching session access. Sobrang sulit. Kaya yun, thank you po, coach. Gusto mo din bang magbago ang takbo ng buhay mo katulad ng mga students ko? Meron akong ginawang media buyer roadmap para sa'yo, para malaman mo kung paano ba maging media buyer. I-click mo lang yung link na nasa description below.